Ayan. Yung pinag-uusapan ngayon mga ka-GPnatics na merong tumitira ng chongke o marijuana diyan po sa Senado mga kababayan. At ito nga po ay nakumpirma na itong si Nadia Montenegro daw di umano ang nasabing babae. Subalit natapwat mga kababayan, ang nangyari ngayon ay nagsalita na po itong si Nadia Montenegro. At ang kanya pong ang kanya pong turing mga kababayan sa nasabing investigasyon daw di umano ay ito. Lah, nawala. Wait lang. Wait lang guys ah. Oh, sabi niya po kasi mga ka-GPnatics, alisin muna natin si alias Totoy. Yan. Ay, nadoble pa. Ganun na ayaw lumabas. Wait lang guys at medyo mahina yung internet natin. Nagtataka ako bakit ayaw lumabas nito. Ba't laging si alias Totoy? Ayun pala. Kaya pala ayaw lumabas. Ayun. Ayan mga ka-GPnatics, sabi po ni Nadia Montenegro ay itinatanggi niya po ang paggamit ng marijuana sa Senado. At ang sinasabi nga po dito mga kababayan, ito daw po ay vape lang. Kaya lang, marami pong mga netizen ang hindi po naniniwala at marami po ang nagre-react dito po sa nasabing pahayag ni Nadia Montenegro. Maging itong si Robin Padilla mga kababayan ay nagpahayag na nagbe-vape lang ang nasabing dating actress mga kababayan, mga ka-GPnatics. At kung titingnan nga po natin itong artikulo na to or itong ayan kung titingnan nyo po mga ka-GPnatics, nangunguna pa si Mami Peng dito ha. Ayan 6.1k mga kababayan ang nag-react at 1.5k comments at 500 shares. Dahil sabi dito, marijuana use sa Senado, dininay ni Nadia Montenegro, empleyado ng opisina ni Senador Robin Padilla na gumagamit siya ng marijuana o naninigarilyo sa loob ng Senate premises. Lumabas ito sa report ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado kaugnay na dalawang reklamo tungkol sa malakas at kakaibang amoy mula sa ladies' comfort room malapit sa Senators' extension offices. Paliwanag ni Montenegro, may dala siyang vape sa bag na posibleng pinanggalingan ng amoy. Wala pang opisyal na pahayag si Montenegro at Senador Padilla kasunod ng paglabas ng incident report. Mga kababayan, kung matatandaan po natin, hindi naman siguro tayo pinanganak kahapon, hindi rin siguro tayo ipinanganak kanina. Mga kababayan, alam po natin, 'di ba? It's so alarming na kapag sinabi mo na amoy marijuana, alam mo talaga yung amoy ng Mary Jane. 'Di ba? Sabi ng iba, baka naman ang laman ng vape ay Mary Jane. Meron na po doon, 'di ba? Doon sa vape mga kababayan, pwede mong ilagay yung extract oil ng Mary Jane doon. Alam po natin yan na nangyayari yan. At alam natin na meron talaga naglalagay ng ganyan sa vape. Kahit yung mga kakilala natin dati, yung mga nabalitaan natin dati, na meron po na lumalabas kahit po sa SOCMED, kahit po sa mainstream media, ibinalita nila na mayroong nangyayaring ganyan ang ini-extract nila o ang inilalagay na liquid doon po sa vape mga kababayan ay marijuana fluid. Diba? Oh. Kaya nagtataka ako dahil ipinagmamalaki ni Senador Robin Padilla mga kababayan ay nag-vape lang daw itong si Nadia Montenegro. Kakaiba naman, Senator Robin.
'Di ba? Vape lang. Oh, kasi kung vape lang mga kababayan, manamis na miss. Yari 'Di ba? Manamis na miss at mayroong chocolate flavor at kung ano-ano pang flavor. Bakit naman mapagkakamalan ng mga tao, mga staff or mga tao doon sa Senado na yung vape ay marijuana? Imposibleng mapag-interchange nila yung amoy eh. Ibang-iba talaga yung amoy mga ka-GPnatics ng nasabing 'di ba? Nasabing ipinagbabawal na gamot. Oh. Or ipinagbabawal na substance kumpara po sa substance ng vape. Yari ka! Para naman tayong pinagloloko ng mga ito eh. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, 'di ba? Oh. Ito po ang sagot ni Senator Robin Padilla sa bagay na yan. Ulat na may Senate employee na nahuli na nagmamariwana, pinabubulaanan sa report ng Senate Sergeant at Arms. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Hatid ni Radio Patrol Robert Amano. Kuya Robert. Walang empleyado si Senator Robin Hood Padilla na nahuli o naamoy na nagmamariwana sa CR ng Senado, kundi na pagsuspetsahan lang ng isang staff ng ibang senador. Sa incident report na isinumite kay Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Napagsuspetsahan lang daw. Palisot. Sabi ko nga, hindi nyo pwede mapagkamalan ang amoy ng vape, flavor mga kababayan, at doon po sa Mary Jane, sa Chongke. Magkaiba yung amoy niyan. Ang amoy ng Chongke, mga kababayan, amoy sunog na mabaho na ewan. Isang lalaking staff ng isang senador ang nag-report kay Director Manuel Parlade, Service Chief ng Senate Security Enforcement Service, na may kakaibang amoy na tila raw marijuana na nanggagaling sa palikuran ng mga babae sa 5th floor ng Senate building. Tinukoy ng nag-report ang isang babaeng staff ni Senator Padilla. Nang kinausap ng security officer na si Parlade, itinanggi ng babaeng staff na siya ay naninigarilyo o nagbariwana sa palikuran. Pero meron lang daw siyang vape sa bag na baka pinagmulan ng amoy. Taliwas ito sa ilang ulat. May vape sa bag, ibig sabihin hindi ginamit? Hindi hinit-hit? Mga kababayan, ito tingnan nyo may vape sa bag. Pag sinabing vape sa bag, nasa bag lang. Ibig sabihin mga kababayan, hindi ito nag-extract ng usok. Ano yung kusang umusok mga kababayan sa bag? Di ba pag tayo naglalagay, dati kasi akong vape user. So pag nilalagay ko sa bag yan, may takip mga kababayan. At saka, yung bagay na yan, kapag inilagay mo sa bag, pinapatay mo yan, pinipindot mo yan ng 5 beses yung vape na yan para ito ay mamatay. Dahil kapag ito ay buhay, maaring mga kababayan, maaring ito ay mag-produce ng usok. At kapag halimbawa ang inyong kwarto, kasi kami sa call center, meron kaming mga tawag doon, mga kababayan, yung kapag may usok siya na detect, nagbubuga kaagad ito ng tubig. Imposible naman na ikaw ay yung, kumbaga, meron kang gamit na ganyan ay masyado kang negligence. Diba? Ano yun? Nasa bag lang, hindi hinit-hit? Ayos to mga palusot mayroon daw sa bag kaya napagkamalan lang mga kababayan. Ito ba iuusok basta-basta or maaamoy kung nasa bag lang? Talaga naman na sinundan daw ng mga security personnel ng Senado ang amoy ng marijuana sa palikuran at dinatnan ng babaeng staff. Noong Hulyo naman, nakatanggap din si Parlade ng tawag sa telepono ukol sa umano'y strong odor sa isang opisina sa 5th floor din, at nung kanya namang puntahan, karamihan ng staff ay nagkumpirma na may unusual nga na amoy pero wala naman silang nakitang naninigarilyo. At kay Attorney Rudolph Philip Horado, Chief of Staff naman ni Senator Padilla, natanggap na nila ang incident report at binigyan naman nila ang kanilang staff ng 5 araw para magbigay naman ng kanyang paliwanag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ay tayo dyan, 5 araw pa bago magpaliwanag. Dapat, Senado, ang gawin nyo dyan, agad-agad ipa-drug test nyo yung mga staff nyo dyan. Yari! Diba? Baka mamaya magmistulang tao yan doon sa Davao. Diba? Magmistulang mga tao sa Davao na bangag positive. Siyempre, sino ba naman ang aamin? Tingnan nyo, 5 araw bago magpaliwanag.
maraming pwedeng mangyari sa loob ng 5 araw. Alam niyo ba mga kababayan, mga ka-GP Natics, sa pagkakaalam ko, di ko alam kung ito pa ay efficient para sa mga iba dyan. Kasi meron ako mga kaibigan dati, di ba? Meron ako mga kakilala dun sa lugar namin. Lugar namin kasi dati, squatter, mga kababayan, pero nagtatrabaho sila. Ngayon, kapag sila po ay magpapamedical, ang ginagawa nila ay umiinom lamang ng gatas o kaya ng buko juice. O, sa 5 araw na yon, hindi kaya mawala na yung substance sa katawan dahil naglinis na ang mga ito? Uminom na ng gatas, uminom na ng buko juice? Hindi ba pwede on the spot? Dapat sila agad-agad, mga kababayan, ay ipa-drug test para naman kahit papano mahuli nyo. Kasi sa loob ng 5 araw, ang gagawin mo lang ay magpapaliwanag, sino ba naman ang aamin? Meron bang tao na aamin, mga kababayan, na siya po ay tumitira? At kaya ito na lang ang tingnan natin, may naamoy kayo. Doon, sabi nyo, way back June, meron din kayo naamoy, pero wala kayong nakita, malamang itinago. Yari ka! Diba? Ibig sabihin, ayaw mabuking. O, tapos ngayon, nakaamoy na naman kayo. Ang sabi, nung unang balita, ito ay nasa CR ng Senado. Tapos ngayon, sabing ganon, meron daw vape doon sa bag. Kasi pag sinabing vape sa bag, hindi hinit-hit. Pero kung sa CR, malamang mga kababayan, ay hinit-hit. Kasi kung ito ay mangangamoy, di ba? Alam mo kaagad ang pagkakaiba, ito ba ay vape na pangkaraniwan, yung substance na nakalagay, or ito ay vape na baka mamaya MJ ang nakalagay? Kasi sabi ko nga po sa inyo, you can distinguish right away kung ito po ay MJ or ito ay vape lamang, mga kababayan. Magkaiba po ang amoy niyan. Ang vape, kapag inamoy mo, mga kababayan, baka hataking ka pa niyan. Pero pag marijuana or MJ ang iyong naamoy, sigurado, mga kababayan, magtatakip ka ng ilong. Lalong-lalo na kung hindi ka po sanay. Yari diba? ka! Lalong-lalo na kung hindi ka naninigarilyo. Lalong-lalo na kung hindi ka tumitira. Yari ka! Oh. Sabi ni Henry Habate, puro kademonyohan. Ang mga tao sa Pilipinas, mahina talaga ang mga utak, puro panakip, butas. Totoo naman yan. Diba? Yan ang nangyayari dito kampi-kampi, kampihan, palakasan, Yari ka! utang na loob. Tapos dito sabi ni Wawa, si Wawalicious ata to Yari Bakit ka? kasi nagbago-bago yung mga pangalan, ano? Pinanas sa toilet bowl. Pwede, mga kababayan. Diba? Halimbawa, nag-smoke ka doon. Madali lang i-flash sa bowl yun. Wala na. Diba? Tapos yung vape, mayroon kang vape doon. Sabi mo lang, vape lang yun Pero kung ito, mga kababayan, pinaghinalaan mo, ipa-drug test mo kaagad, dapat ganun. Diba? Wala. Mahihinang klase yung Sergeant at Arms dito. At etong si Escudero, mga kababayan, dapat tinutusan niya. Pa-drug test niya yung mga tao. Diba? Yung mga staff doon, baka sabi ko nga magmistulang Davao ito. Ano pa mahuhuli mo doon? Wala na. Hanggang ano na lang tayo tuloy, haka-haka. Kasi yung action na ginawa ng Senado, kulang. Diba? Sabi, moment to shine ni Batorni gumawa ng investigasyon. Di ba siya may hawak ng drug committee? Ang problema, mga kababayan, si Robin nga daw ang magpapaimbestiga Diba? Pero sa pagpapaimbestiga niya, wala naman siyang pinapangalanan. Nauna pa nga yung Senate Sergeant at Arms na nagpangalan na ata or nauna pa ang balita na si Nadia Montenegro daw yon, mga kababayan. Yari ka! Ito lang isasabihin ko, hindi naman tayo sa naninira. No.
alam naman natin si Nadia Montenegro ay medyo, sabihin natin, may background din. Mga kababayan, bakit? Tingnan mo, may asawang tao yan, di ba? May asawang tao yan, totoo. May asawang tao yan. Pero, at alam din natin kung sino yung mga naging kapartner niyan. Hindi tayo naninira. Pero inamin naman mga kababayan na may anak yan kay Baron Geisler. So paano siya naanakan ni Baron Geisler? Siya ba ay lasing noon? Siya ba ay under influence ng kung ano? Nagtatanong lamang tayo mga kababayan. Kasi bilang isang tao na hindi gumagamit or sabihin natin wala pong bisyo mga kababayan, hindi po kayang gawin na ikaw ay may asawa tapos papatol ka sa iba. 'Di ba? Tayo po ay nagtatanong lamang, baka maaaring na-in love. Oh. Having hard time reading all names, Whitey. Is this permanent? Sabi ni Ma'am Brenda Barton. Oo nga, no? Mahirap na siya ngayon, mga kababayan. Parang feeling ko nga talagang marami ang nagbago ngayon kay Whitey. Para siguro, mga kababayan, mas madali niyang mabasa yung mga ganito. Sabi ni Ma'am Margie Barcibal, mas lalo na si Robin. Anong mas lalo na si Robin na Ma'am Margie? Sabi ni Riottronics, ay talaga, hindi ko alam yan. Si ano ba to, mga kababayan? Si Riottronics ay si Robbie Ong. Hindi, totoo yun. Tingnan nyo, mga kababayan. Inamin yan mismo ni, ni Nadia. Inamin din yan ni Baron Geisler, mga kababayan. At ang usap-usapan pa nga yan, ay tanggap daw yung anak ni Nadia at hindi daw yun pinag-uusapan sa loob ng pamilya. Basta, casual lang, mga kababayan. Kung ano yung nandoon, yun na lang. Wala nang question daw sa bagay na yun. Yun ang, ma-search nyo naman yan sa YouTube kasi may interview yan si Nadia Montenegro, may interview din dyan may interview din itong si Baron Geisler hinggil sa bagay na yan, mga kababayan. Okay? So, ang akin dyan, tingin ko, may something. So, malamang, mga ka-GPnatics, hindi lang tayo kasi sigurado, mahirap naman magbintang, 'di ba? Pero ang isang bagay, kapag ikaw ay nalusutan, may nangyaring kababalaghan. Okay? So ito mga kababayan, next topic, pag-usapan naman po natin